Hindi po yung magdala-dala ako ng tabo or takuri or kung ano man yung lalagyan ng tubig na gagawin ko tapos ihilamos. Okay na yun, baptism na yun. Mali po yan, isang kasinungalingan po yan. Unang-una, hindi naman totoo yung pagbaptize ng isang bata. Kasi ang isang bata, mga kaibigan, perfect ang isang bata. 100% mga kaibigan ang isang bata. Infant. Ang ibig kong sabihin, yung binabaptize ng mga iba nating kapatid. Sabi nilang binyag. Mali po kasi yun. Hindi po yung totoo. Yan po ay kalukuhan. Yan po ay kasinungalingan ng iba na mga karal ngayon. Hindi ko maintindihan bakit ganon. Hindi ko maintindihan mga kapatid. Yan kasi ang sabi sa Roma 10:3 nung sinasabi doon na sisitayo ng sarili kanila. Sarili nilang turo yan eh. Yung pagbabaptize ng bata. Tapos buhusan lang ng tubig yung noo. Hindi po, ang sabi po dito, nang bautismuhan si Jesus, pagkadakay umahon sa tubig at narito, nabuksan sa kanya ang langit. Pagkatapos mong nating mabautismuhan, mga kapatid, mabubuksan po ang langit para sa atin. Bakit? Kasi yun nga, wala ka ng kasalanan pagkatapos mong mabaptize. Ibig sabihin, sumasampalataya ka na, hindi naman kasi ang atin kasing Panginoon, hindi niya binibilang kung ano yung pinagdaanan mo. Kung gaano kabigat ang iyong kasalanan. Kapag sumampalataya ka sa Kanya at magpabautismo, ang langit ay mabubuksan para sa iyo, kapatid. Hayaan mo bang sarado lagi ang langit para sa iyo? Hayaan mo ba na manatili ka na lang sa mga haka-haka na paniniwala mo? Ang tunay na paniniwala, mga kaibigan, sa spiritual natin na kakalagayan, nandito lahat sa Biblia. Gaya ng nabanggit sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Lahat nasusulat. Huwag tayong magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Anong ginagawa ng ating mga kapatid? Gumagawa sila ng mga bagay na hindi nasusulat. Biro mo, batang paslit. Yan ba? Pagganap ba yun? Ng kalooban ng Diyos? Hindi. Pagsalangsang yun. Ito po yung sinasabi sa 17 at narito, ang isang tinig mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Nasa kong lubos na kinalulugdan. Kung makikiisa tayo kay Jesus Christ, para ka na rin anak ng Panginoon. Kasama ka dito sa sinasabi ng Panginoon, ito ang sinisinta kong anak. Kasi tayo pag naniniwala tayo kay Jesus, mga kaibigan, ibig sabihin kaisa natin ang ating Panginoong Hesus. Kapag kaisa natin ating Panginoong Hesus, kinalulugdan tayo ng Almighty Father, mga kapatid. Yan. Hindi yung magdala ka ng takore. Ang sabi kasi dito sa ito po kasing bautismo, meron po siyang Greek word. Sa Greek word po, ang Greek word po ng bautismo or baptism ay baptizo. Ibig sabihin sa English, mga kaibigan, to dip, to sink. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang ilulublog ka dun sa ilalim ng tubig. Hindi yung hilamusan ka lang ng tubig ay ayos na. Yan. Magbigay ko ng example, no? Makikita natin sa book of Acts chapter 8 verse 36 at 39. Ito yung sinasabi, mga kapatid. Basahin ko po sa inyo, no? Verse 36. At sa pagpatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang mabautismuhan ako? Yan. Ito yung sabi ng bating. Itong bating, ito po yung sa English, eunuch. Ito po yung taong walang asawa, mga kaibigan. Itong bating na ito, kung itataas natin ang pagbasa, ito po yung galing sa Jerusalem, no? Sumamba siya. Ito po yung tagapamahala ng mga ari-arian ni Reyna Candace ng mga Ethiopia. Ito po yung bating. Walang asawa. Nang papauwi na siya,
Inutusan ng ating Panginoon si Felipe upang katagpuin itong bating na ito. Ang sabi ng bating, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Yan. At sa 37 ito ang sagot ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Yan. Ibig sabihin mga kaibigan, ang isa palang bautismo, ang sabi ng bating, ano ang nakakahadlang upang ako ay mabautismuhan? Ang sagot ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay ito ay mangyayari. Ibig sabihin, ang tao palang magpabautismo ay siya yung tao na sumasampalataya. Anong sumasampalataya? Yung naniniwala. Yung naniniwala sa Biblia. Yung naniniwala sa mga katuruan ng Biblia. Pwede ka nang mabautismuhan. Ituloy lang po natin. Ng buong puso ay ito ay mangyayari, at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos. Yan. Kapag sumampalataya tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang anak ng Diyos, ay pwede ka nang mababaptize. Pwede na makapatid. At sa 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Ayan na naman, lumusong na naman. Hindi yung tabo, hindi yung takore tapos ibuhos sa noo. Mali po yun mga kapatid. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan. Yan. Ayan. Nabautismuhan ang bating, lumusong sila sa tubig. Ibig sabihin mga kapatid, ang tamang bautismo ay yung ilulublob ka talaga sa tubig. Meron po kasi ang meaning Pag lulublob kasi, yan ay parang paglilibing. Yung dati mong katauhan mawawala na, kasi yun yung kasi ang simboliko ng isang bautismo mga kapatid. Yan. At pagkatapos, basahin natin sa Book of Acts chapter 2 verse 36 up to 38. Ito yung sinasabi mga kaibigan. Sa 36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinapako sa cross. Yan. Ang kausap po dito ni Pedro mga kaibigan, yung mga taong nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi doon naturuan sila ni Apostol Pedro mga kaibigan. Ito ang sinasabi sa 7, nang marinig nila ito ay nasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Mga kaibigan, ibig sabihin kung ikaw ay makasalanan, kung hindi mo alam ang gagawin, magtanong ka po sa mga may alam. Ang sabi ng mga taong ito, ang sabi ng mga Israelita, yung mga nagpapako kay Kristo, nasaktan sila kasi ikwinento ni Apostol Pedro mga kaibigan na yung pinapako nyo ay siya yung Kristo, na anak ng ating Panginoon. Ang sabi ng mga tao, ano ang gagawin namin? Sana ay ganun po tayo ngayon mga kaibigan. Kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, sana'y kaya nating itanong sa ating sarili o sa iba, ano bang gagawin namin upang ang Diyos ay matuwa sa akin? Ano bang dapat kong gawin? Kagaya ng mga taong ito na tinuturuan ni Pedro. At sa 38, ito yung sagot ni Pedro mga kapatid. At sinabi niya sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Ito po ang gagawin dapat kapag meron tayong kasalanan. Anong sabi ni Pedro mga kaibigan sa verse 38? Mangagsisi kayo. Repent. Sa Bisaya, maghinulsol. Sa Tagalog, magsisi. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Ano pa? At ito na naman, magpabautismo tayo. Kapag nagsisisi tayo,
Agad-agad magpabautismo tayo. Anong bautismo? Magpabautismo tayo kagaya ng tinuro ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Mateo 28:20 na ituro at ganapin ang lahat ng mga inuutos ko sa inyo. Ayan, ito na. Ang sabi ni Jesus sa verse 19 ng Mateo 28, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito yung ginawa ng mga apostol ngayon. Magsisi kayo, sabi ni Pedro, at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ito yung pangalan na hinahanap sa bautismo. Wala namang iba eh. Ang sabi nga sa Book of John, walang makakapunta sa Ama kung di sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya magpapabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para sa ano? Ito, basahin ko lang po sa inyo, no? Para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Magpabaptize po pala tayo upang ang ating mga kasalanan ay mapapatawad. Napakahalaga mga kaibigan. Maraming nagsasabi ngayon, ang isang bautismo ay hindi na mahalaga. Ngunit ako'y nangangaral sa inyo, ang isang bautismo mga kapatid ay napakahalaga kagaya ng binanggit kanina sa Mark chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Dito sa Book of Acts chapter 2 verse 38 ang sabi, at sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At alam niyo mga kapatid kung anong napakaganda. Ituloy ko lang po ang pagbasa. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tatahan ngayon sa inyo kapag nabautismuhan ka na. Kapag sumampalataya ka na mga kapatid. Kapag pinatawad na ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Ang promise niya, tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun na po ang mananahan sa atin. Yun na po ang Espiritu Santong yan, yun na po ang mag-guide sa atin upang yung mga kasalanan na pinagsisihan natin ay hindi na natin magagawa. Sasampalataya tayo sa Diyos. Magpabautismo tayo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Isa pang example, si Apostol Pablo mga kaibigan. Mula nang nabulag siya, nung pumunta siya kay Ananias, agad-agad nagpabautismo siya. Kasi galing siya sa masama. Hinugasan niya ang sarili niya sa pamamagitan ng bautismo. Saka siya nag-preach ngayon. Nag-transform siya. Kagaya ko rin mga kaibigan. Ito lagi ko itong sinasabi, ako po'y napakasamang tao noong una. Salamat sa Panginoon at kahit paano ngayon, nababanggit ko na ang kanyang pangalan. Dati nahihiya akong magsasabi ng Jesus. Pero ngayon ipinagsisigawan ko sa buong mundo ang pangalang Jesus dahil doon tayo maliligtas kapag sumasampalataya tayo sa Kanya. Sana mga kaibigan, may mabubuksan akong kaisipan ngayong gabi. Sana mga kaibigan. Sana'y huwag tayong matakot kapag makarinig tayo ng bautismo. Huwag tayong matakot sapagkat ito'y napakahalaga sa buhay ng tao. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, basahin ko po sa inyo. Ito po yung sinasabi mga kapatid. Ngayon ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman yung pananatilihan. Mga kapatid, pagkatapos nating magpabaptize, ito na. Ngayon, sabi ni Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na inyo'y aking ipinangaral. Kagaya ng ipinangaral ko ngayon. Ito yung ebanghelyo kagaya ng itinuturo ni Pablo. The same na ebanghelyo po yung tinuturo niya at itong tinuturo ko. Ang sinasabi na inyo namang tinanggap, kapag tinanggap nyo ang ebanghelyo na Kristo, sumasampalataya kayo, nagpabaptize na kayo,
Ito na siya naman ninyong pananatilihan. Dito tayo mananatili ngayon kapag nagsisi na tayo. Kapag nabautismuhan na tayo, mananatili na tayo ngayon sa Ibanghilyo. Ang ating pamumuhay ay dito na iikot sa Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Hindi yung babalik-balik ka pa sa inuman, babalik ka pa sa pambababae, babalik ka pa sa pagsabong, babalik ka pang lalaki at anong kahalayan ng ating katawan. Kalimutan na natin yon. Ang sabi ng Biblia, na siya naman ninyong pananatilihan. Anong pananatilihan? Itong Ibanghilyo na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Dito tayo mananatili. Sa verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Dito tayo maliligtas sa Ibanghilyo ng ating Panginoon. Walang ibang Ibanghilyo, mga kapatid, na makapagliligtas. Ito na yon. Ang bautismo ay part po sa Ibanghilyo. Ngayon, huwag po tayong hindi naman nakapagliligtas ang bautismo eh. Sabi nyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang bautismo ay sangkap, ay part ng salvation. Part po siya ng Ibanghilyo. Hindi po natin pwedeng isang tabi yung bautismo. Napakahalaga. Bahala na yung iba. Yung mga iba nagsasabing hindi mahalaga. Tumututol po ako dun. Number 1 po akong kritiko sa mga ganong aral. Ang sabi dito, mga kaibigan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinang-aral ko sa inyo, iingatan natin ang aral na ito. Matyaga. Ibig sabihin, meron tayong gagawin. Sundin natin, pagtyagaan nating sundin itong Ibanghilyo ng ating Panginoon upang tayo ay maliligtas, maligtas. At maliban kung kayo'y nagsisi pananampalataya ng walang kabuluhan, mga kaibigan. Ang dami ngayong nagsisi pananampalataya ng walang kabuluhan eh. Alam nyo? Kung ano-ano. Ngayon, ang dami kong nakikita, no? Mayroong mga tao ngayon nagagano, no? Ginaganon ninyo, aram nyo yung daladala, cross. Alam nyo yung daladala ng iba, gumaganon, no? Pang taboy daw ng COVID-19. Yung araw. Diyos ba yung araw? Hindi po, mga kapatid. Huwag tayong sumamba sa kung ano-anong hawakan mo. Ang Diyos ay Espiritu. Kinakailangang sambahin natin ang Diyos sa Espiritu. Sabi sa John chapter 4, verse 24, mga kapatid. Espiritu po ang ating Diyos. Hindi po magdala-dala tayo. Abo, napaka-ipokrito ng mga ngaral na ito. Ito na naman, nakakasagasa na naman ako. Meron ba akong pruweba? Hindi, wala naman yan sa Bible kasi. Yung dala-dala niyang araw, yung mayroon pa akong nakasakay sa helicopter, gumaganon siya sa aire. Ako, napaka-ipokrito ng mga ngaral na ito. Sana, mga kaibigan, sa lahat na ng mga nagtitiwala, diretsuhin ako na yun. Sa lahat na nagtitiwala sa mga pari. Walang kwenta ang turo ng pari, mga kapatid. Kahit sinong pari makipag-usap, patutunayan ka sa inyo na mali yung mga aral nila. Saan mali? Mali po sa aral ng Ibanghilyo. Ang sabi nga ni Jesus Christ, turuan nyo sila na ituro nyo sa kanila at ganapin ang lahat ng inuutos ko. Pag binalik natin sa 9:10, bautismuhan nyo sila. Wala namang, hindi naman nagbabaptize ang mga pare. Nagbabaptize sila ng mga batang paslit. See? Nakita nyo ang twist, mga kapatid? Ang aral ni Jesus, pagsisisi. Ang aral ng mga pare ngayon, walang kabuluhan, money. Totoo naman yan ay money. Magbayad ka ngayon 2,000, 3,000, 5,000 para mabautismuhan ng isang bata. Pero walang kabuluhan. Ang sabi ng Biblia, maliban kung kayo'y magsisi, pananampalataya sa walang kabuluhan, wala po yung kabuluhan, mga kaibigan. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga nasagasaan, wala po akong magagawa. Kapag nagsasabi tayo ng katotohanan, mga kaibigan, ini-expect ko na marami akong masasagasaan. Hindi lang mga kaibigan ko.
Ako, masakit sa akin. Masakit sa akin na mga kapatid ko, mga literal ko na kapatid, biological ko na kapatid, masasagasaan ko. Nanay at tatay ko, masasagasaan ko, mga kamag-anak ko. Mga kaibigan, lahat ng tao. Pero wala po akong magagawa kasi isa lang ang tinitindigan ko, mga kapatid. Katotohanan. Katotohanan na aral ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang ituturo ko sa inyo, mga kaibigan. Yan, patuloy po tayo dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito po yung sinasabi, mga kapatid. Verse 17, basahin ko po sa inyo. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ito po yung pagkatapos mong mabautismuhan, pag ikaw na nasa kay Kristo, ito yung sinasabi, mga kapatid, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bago nilalang. Kasi, nung hindi ka pa nagsisisi, wala pa tayo kay Kristo eh. Yun po ang ibig sabihin, no? Nung hindi pa tayo nagsisi, hindi pa tayo nagpabaptize, wala pa tayo nun kay Jesus. Nung nakikiisa na tayo kay Jesus, sumunod na tayo sa aral niya, tayo na'y bagong nilalang kay Kristo Jesus. At ito yung sinasabi, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Yung mga dati nating mga masasamang gawa, palipasin na natin, mga kaibigan. Tapusin na natin yun. Sumunod na tayo sa Ebanghelyo. At sila'y pawang naging bago. Magiging bagong nilalang pa tayo. Kung masama po tayo dati, kung totoo ang Ebanghelyo na tinanggap natin, magiging mabuti na tayo pagkatapos. Pagkatapos nating magsisi. Pagkatapos nating magpabautismo. Kasi nga, sasama sa atin si Jesus Christ, tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo, ang sabi ng Biblia. At dito sa Book of Acts chapter 22, ito po yung sinasabi, mga kaibigan. 22 verse sorry. Ayan, at bago tayo magtapos, mga kaibigan, basahin ko lang po ang Book of Acts chapter 22 verse 16. Ito yung sinasabi. At ngayon, bakit ka tumigil? Sabi niya. Sabi dito sa Book of Acts chapter 22 verse 16. At ngayon, bakit ka tumigil? Magtindig ka at ikaw ay magpabautismo. Bakit? At hugasan mo ang inyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Anong pangalan? Hesus Kristo. Magpabautismo tayo sa pangalan ni Hesus Kristo, mga kaibigan. Yan. Sana, mga kaibigan, ito. Hanggang dito lang po, mga kapatid, ang ating pag-aaral. Yan. Sana'y napaunawa ko sa inyo, mga kaibigan, ng maigi ang patungkol po sa bautismo. Mga kaibigan, wala naman pong ibang paraan para tayo maligtas eh. Sumunod lang tayo sa Ebanghelyo. Lahat na nakasulat sa Biblia ay nagtuturo po ng katotohanan. Yung mga mahigit pa sa Biblia, sariling turo ng ating mga kababayan, mga kapwa-tao, huwag tayong magsunod sa kanila. Ang sabi ng Biblia, mga kaibigan, magpabautismo tayo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan. Sana, may kaibigan, na paunawa ko sa inyo, no? Maraming salamat, Panginoon, dahil ngayong gabi po'y nakapagpahayag na naman po ako ng banal na salita ng Diyos. Ako po'y nalulugod dahil ako po'y nabibiyaan na kahit papaano, mga kaibigan, ay kaya kong ipaunawa sa inyo ng kakaunti kung ano ang mga bagay na tinutukoy ng Biblia. Yan, sana, mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na laging makinig ng mga salita ng Diyos. Gagaya ng binasa natin kanina, sa pamamagitan ng pakikinig, doon po magsisimula ang ating pananampalataya. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga pwedeng makapanood ng video ito. Magandang gabi mula po dito sa South Korea. Magandang gabi po sa ating lahat. At naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay sumasa ating lahat. Salamat po.